Inatasan ni Pangulong Aquino ang mga pinuno ng Sandatahang Lakas, DILG at DND na agad lutasin ang sigalot sa Zamboanga City. Sa utos ng Pangulo, siniguro niyang pangunahing agenda ng pamahalaan ang kaligtasan ng mamamayan sa Zamboanga. Para sa detalye, balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Ipinag-utos si Pangulo Aquino ng mga hakbangin upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente kaugnay ng paghasik ng kaguluhan ng Moro National Liberation Front Breakaway Group sa ilalim umano ni dating MNLF Chairman Nur Miswari sa Zamboanga City. Pinulong ng Pangulo ang Cabinet Security Cluster kasama ng AFP at PNP upang alamin ang pinakahuling pangyayari sa lugar. Inatasan na rin ng Pangulo sina Defense Secretary Volter Desmin, DILG Secretary Mar Rojas at AFP Chief of Staff General Manuel Bautista upang personal na tutukan ang pagpapatupad ng direktiba ng Pangulo. The President directed that certain steps be taken to ensure that the safety of the civilian population in general be protected. The President has also been in direct contact with the city government of Zamboanga. At this time, upon the direction of the President, the Secretary of the Interior and Local Government, the Secretary of National Defense, and the AFP Chief of Staff have been sent to Zamboanga City, where they will further ensure that the President's directives are carried out and will update him accordingly. Kanselado ang pasok sa mga paaralan at ilang establishment dahil sa standoff sa pagitan ng otoridad at MNLF Miswari Breakaway Group. Kaya apila ng palasyo sa mga residente na manatiling alerto tumutok sa mga opisyal na anusyo ng gobyerno sa pangyayari. In the interest of public safety, we appeal to all Zamboanga City residents to stay alert for official announcements and updates and to cooperate with authorities. Mahigpit pa rin pinabulaanan ng Malacanang ang impormasyon na tuluyan ang pag-terminate ng 1996 peace agreement ng gobyerno at MNLF. Git nila Serda may nakatakdapang tripartite review process sa MNLF sa tulong na rin ng Organization Islamic Cooperation sa Indonesia sa susunod na linggo. Ang Indonesia ang tumayong facilitator ng Government MNLF Peace Talks at kasalukuyang pinuno ng OIC Peace Committee for Southern Philippines. Well, unang-una po, kasi nga po itong lumabas na balita na kinakalat po na ilang mga elemento na tinerminate na po ng GPH yung peace process. Hindi po totoo yun. Yun po ang ginagamit na sangkalan ng ilang mga quarters ng specifically si Atty. Fontanilla kaninang umaga na na-interview kanina at sa kanyang pananil mga pahegan na tinerminate na raw ang peace process. Hindi po totoo yun. In fact, may ongoing tripartite review process po tayo at yun po ay dapat gagawin sa susunod na linggo. So, hindi pa po tapos yung usapin yun, ang bigla na lang pinutol nila at sinasabi nilang wala na. Maraming kumakalat na balita doon po sa Holo, sa Basilan na ganoon po nangyari. Hindi po totoo. I would like to clarify that there is an ongoing tripartite review process with the MNLF, facilitated by the OIC. Hindi na rin nagkomento ang palasyo sa posibleng pananagutan umano ni dating MNLF Chairman Nur Miswari sa insidente. Wala namang nakikitang epekto ang Malacanang ang insidente sa framework agreement sa pagbuo ng bagong bangsa Moro sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.